Ipinakita ang isang nakatagong lugar na tila isang kulungan at silid kung saan may mga sapot ng gagamba at may bakas ng matagal ng hindi paggamit. Sinabihan ni Shinwei si Anghua na huwag masyadong kabahan, kitang-kita sa paligid ang mga bagay na ginagamit sa pagpapahirap na tila nagpapahiwatig ng masamang balita. Sinabi niyang dinala lamang siya roon upang humingi ng isang maliit na pabor. Sa likod, makikita ang mga kawit na tila ginagamit sa pagpapahirap. Inutusan niya si Anghua na itaas ang kanyang ulo dahil may ipapakita siya rito. Sa harap niya ay may kahon na naglalaman ng mga gamot at inumin. Tinanong niya kung kinikilala ba ni Anghua ang isang maliit na uod na nasa kanyang daliri. Ipinaliwanag ni Shinwei na ang uod na ipinakita niya ay tinatawag na slow corrosion poison insect. Ito ay isang mapanganib na insekto na ginagamit ang katawan ng tao bilang tahanan. Sinabi niya na nagsisimula itong kumilos 2 araw matapos itong makapasok sa katawan ng tao. Kapag kumilos na ito, papasok ito sa mga internal organs at sisirain ang mga ito sa loob, na magiging sanhi ng matinding sakit hanggang sa ikamatay ng host, ngunit idinagdag niya na kung iinuman ang antidote bago pa man kumilos ang insekto, walang magiging problema. Nanginginig sa takot si Anghua at nagtanong kung bakit niya sinasabi ang lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Shinwei na simula ngayon, bawat 2 araw ay pupunta si Anghua sa lugar na iyon upang mag-ulat ng mga ginagawa at kilos ng ikatlong Young Lord, bilang kapalit, bibigyan siya ng antidote. Dagdagan pa niya na ang lahat ng ito ay dapat gawin ng palihim, nang walang nakakaalam. Sumubok pang tumutol si Anghua, ngunit hindi na ito pinakinggan pa. Nanginginig at umiiyak sa takot si Anghua habang nakakagat sa kanyang labi at tinitignan ang kanyang harap. Sinabihan siya ni Shinwei na huwag masyadong matakot. Ipinaliwanag niya na hanggat sumusunod ito sa kanyang utos, hindi ito makakaramdam ng anumang sakit. Nagbabala rin siya na baka mabulag ito kung sakaling pumasok ang insekto sa kanyang mga mata, kaya inutusan niya itong ibuka ang kanyang bibig. Umiyak si Anghua at nakiusap kay Sorayang na iligtas siya. Binalikan ni Sorayang ang pag-uusap nila ni So Yeon-sim. Tinanong ni So Yeon-sim kung ano ang gusto nitong makuha at hingin mula sa kanya. Sinabing alam niyang lumapit at nagpunta si Sorayang sa kanya dahil may kailangan ito. Bilang pasasalamat sa pagliligtas ng kanyang tauhan, handa siyang gawin ang anumang makakaya niya basta't nasa loob ng kanyang kakayahan. Sa pagpapakita ng pasasalamat, nagpahayag ng kanyang tunay na intensyon si Sorayang. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay bilang si Chun Hajen, isang mamamatay tao. Kahit noong panahong iyon, nakapagligtas siya ng mga buhay sa gitna ng kaguluhan. Ang pangyayaring ito ay naganap noong pinapatay niya ang isang kalaban sa politika ng isang makapangyarihang pinuno. Sa gitna ng labanan, napahinga na lang siya ng malam pagkatapos ng laban. Isang miyembro ng kanyang grupo ang sumigaw at nagulat sa kanilang pinuno na nakakita sila ng 2 babae na buhay pa. Tumingin ang kanyang kasama sa kanya at sinabing tila sila ang mga subordinate at tauhan ng mga namatay. Inakusahan ng isa sa mga tauhan ang 2 babae na nagtago at tinawag niya silang mga daga. Sinabi ng isa pang tauhan na swerte ang 2 babae dahil wala sila sa listahan ng mga papatayin. Idinagdag pa niya na may magandang pera silang makukuha mula sa kanila. Sumigaw at umiyak ang mas nakatatandang kapatid habang hinihila siya ng mga tauhan. Sumigaw ang mas batang kapatid at nagpumiglas, nakiusap na bitawan siya. Tinawag niyang demonyo ang mga humihila sa kanyang kapatid at nakiusap na bitawan ito. Sinabihan siya ng isa sa mga tauhan na magpasalamat dahil hindi sila pinatay. Inutusan niya itong maghintay ng tahimik dahil ito na ang susunod. Hinawakan ng isa sa mga tauhan ang kamay ng mas batang kapatid at sinabing papaiyakin siya nito. Sumigaw ang mas nakatatandang kapatid at nagpumiglas, ngunit pinigilan sila ni Chun Hajen at sinabing tumigil na. Inutos ni Chun Hajen na bitawan ang mga bata. Sinabi niyang tapos na ang kanilang misyon at oras na para bumalik. Inutusan niya rin ang kanyang kasama na tumigil na sa paggawa ng mga walang kwentang bagay. Nagulat ang kanyang kasama at nagtanong kung anong walang kwentang bagay ang sinasabi niya. Ipinaliwanag niya kung gaano karaming pera ang makukuha nila sa pagbebenta ng mga bata. Sinabi rin niyang tapos na ang misyon nito dahil napaslang na ang dapat paslangin, ngunit sa kanila, may pakinabang pa rin ang mga batang iyon. Sumigaw siya at inutusan si Chun Hajen na huwag makialam. Sinabi rin niyang kung hindi naman daw siya makikisali, mas marami ang mapupunta sa kanila. Inakusahan niya si Chun Hajen na pinatay ang asawa at mga anak ng kanyang matalik na kaibigan ng walang pag-aalinlangan, at ngayon daw ay nagpapanggap itong mabait, na hindi bagay sa kanya. Sumigaw ang tauhan dahil sa inilabas niyang espada at hindi siya makapaniwalang naatakihin siya nito. Tinitigan ni Chun Hajen ang kanyang kasama at sinabing gusto na ba nitong mamatay. Tinignan niya sila ng malalim. Pagkatapos mabilis siyang kumilos. Dahil sa kanyang galit, inatake at napaslang niya ang kanyang kasamahan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata. Kasabay nitong inaatake muli ang isa pang kasamahan ng walang pag-aatubili. At mabilis niyang inayos ang kanyang espada. Nagtanong ang mga batang babae kung ano ang kanyang ginawa.
Pagkatapos ng kanyang ginawa ay nakahandusay na ang kanyang mga kasamahan sa sahig. Kasabay nito ay ang mga patak ng dugo mula sa kanyang espada. Inutusan niya ang dalawang bata na umalis at sinabing may isang baryo na 10 kilometro sa silangan ng lugar na iyon. Nagulat ang dalawang bata sa sinabi niya, hindi makapaniwala sa nakikita at naririnig. Sinabi ni Chun Haojen na hindi niya alam kung kailan siya magbabago ng isip, kaya dapat na silang umalis sa kanyang paningin. Sumigaw ang mas batang kapatid at tinanong kung bakit ganito ang ginagawa nito, pinatay na raw nito ang kanilang pamilya ng walang awa, at ngayon ay nagpapanggap itong mabait. Hinamon niya si Chun Haojen na patayin na rin sila, sinabi rin niya na akala ba nito ay magpapasalamat sila kung ililigtas sila nito. Galit na galit siyang sumigaw at sinabing wala itong pinagkaiba sa mga bastardo at masasamang loob, tinawag pa niya itong piraso ng tae at sinabing mapupunta ito sa impyerno. Isang matalim na tanawin ng buwan at mga ibon ang bumungad, na tila nagpapahiwatig ng kanyang pag-iisip, alam niyang puro kasinungalingan ang kanyang ginagawa. Nang malaman ang nakaraan ni Chun Haojen, napagtanto niyang ang pagpatay sa pamilya sa harap ng mga ito, at pagkatapos ay pagpapanggap na tagapagligtas, ay isang gawaing puno ng pagkukunwari. Iniwan niya ang mga patay na katawan sa likod niya, isang patunay ng kanyang madilim na nakaraan at ang pag-asang makabawi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sa gitna ng mga patay, narinig ang boses ng isang biktima na sumusumpa kay Chun Haojen kahit sa kabilang buhay. Narinig din ang huling sigaw ng isang biktima bago ito tuluyang bawian ng buhay. Hindi dahil sa nasaktan siya sa mga masasakit na salita ng mga bata kaya siya nalungkot. Naramdaman niya na ang kanyang buhay ay parang impyerno, at iyon ang tunay na dahilan ng kanyang kalungkutan. Sa kanyang kasalukuyang buhay bilang si Sorayang, mayroon siyang gusto, ngunit nagpasya siyang isuko na lang ito. Nagulat si So Yeon-sim at nagtaka sa sinabi ni Sorayang. Tinanong niya kung ibig sabihin ay may gusto itong kapalit ng kanyang tulong, ngunit isinusuko na lang nito ang bagay na iyon, sumagot si Sorayang nang tama siya. Nagtataka si So Yeon-sim kung bakit ibibigay ni Sorayang ang kanyang mahalagang kaalaman ng walang kapalit, tinanong niya kung bakit niya ibinibigay ang gayong malaking pabor. Sumagot si Sorayang na medyo mahirap ipaliwanag, ngunit sinimulan niyang tukuyin ang pasyenteng may problema sa enerhiya. Tinanong niya si So Yeon-sim kung ang taong iyon ay mahalaga sa kanya, kaya't sinubukan niyang kuhanin ang green turtle 4-leaf clover. Tinanong ni Sorayang si So Yeon-sim kung ang taong may sakit ay mahalaga sa kanya, kaya't sinubukan nitong kuhanin ang green turtle 4-leaf clover. Ipinaliwanag ni Sorayang na kung ang taong nasaktan ay isang masamang tao, sisingilan niya ito, ngunit kung ito ay isang taong tulad ni So Yeon-sim na itinuturing niyang mahalaga, sa tingin niya ay hindi ito masamang tao. Nagtataka naman si So Yeon-sim sa sinasabi ni Sorayang. Sinabi ni Sorayang na ayaw niyang makipagkasundo gamit ang buhay ng isang tao, ipinaliwanag niya na kung may iligtas niya ang isang buhay ng walang kapalit, hindi ba't napakalamig naman niyang tao kung hihingi pa siya ng bayad. Umaasa si Sorayang na mabilis na gagaling ang pasyente, nagulat si So Yeon-sim sa sinabi ni Sorayang at napaisip kung hindi ba ito ang dating ikatlong Young Lord na pinakamasama sa buong mundo, pakiramdam niya ay nakikipag-usap siya sa isang malambot ang puso na baguhang mangangalakal, hindi sa walang awang ikatlong Young Lord. Tinanong ni So Yeon-sim si Sorayang kung totoo ang kanyang sinasabi, hindi niya maintindihan kung bakit niya ibibigay ang gayong pabor, lalo pa at hindi naman niya personal na kilala ang pasyente. Tumingin lang si Sorayang sa lamesa. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang pitsyel ng alak. Ngumiti si Sorayang at sinabing sa mundo, may mga taong kayang pumatay ng iba kahit hindi nila kilala, kaya, ano raw ang problema sa pagliligtas ng isang taong hindi rin niya kilala. Idinagdag niya na ang pakikipag-inuman kay So Yeon-sim ay nakapagpagaan ng kanyang pakiramdam, nagulat si So Yeon-sim at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Sorayang na hindi niya inaasahan na makikipagkita si So Yeon-sim sa ikatlong Young Lord, nakakagaan daw ng pakiramdam na makaganti sa isang taong pinatalam ang kanyang talam sa kanyang likuran. Napaisip si So Yeon-sim na normal lang daw na mag-away at magtraidoren ang mga kandidato para sa pagiging tagapagmana, ngunit kahit ganoon, walang sino man ang magsasabi nito ng hayagan. Nagulat siya at napaisip kung may iba pa bang gusto si Sorayang, kung wala, bakit daw nito ipinapakita ang lahat ng kahinaan sa kanyang harapan. Sa isipan ni So Yeon-sim, inilarawan niya si Sorayang bilang isang malamig, malupit, at walang awa na ikatlong Young Lord na hindi kailanman nasisiyahan sa anuman kundi ang pagiging una. Nagtataka siya kung ano ang nakapagpabago sa kanya ng ganito, ang kanyang sakit ba? O ang matagal na pananatili sa liblib na kawayanan, anuman ang dahilan, ang bagong ikatlong Young Lord ay parang estranghero sa kanya. Sinabi ni Sorayang na kung talagang gusto niyang magbigay ng kapalit, maghanda lang siya ng kaunting pagkain sa kanyang restaurant dahil ang pamamahala sa pagkain ay responsibilidad din ng Internal Enlightenment Facility. Ngumiti si Sorayang at sinabing masarap ang pagkain, ngunit medyo marami ang pampalasa, iminungkahi niyang isipin din ang mga taong mas gusto ang mas simpleng lasa.
Tinawag ni So Yeon-sim si Sorayang ng Young Lord habang kinuha ang maliit na alak. Tinitigan niya si Sorayang, nagtataka kung ano ang tunay nitong gusto. Diretsahan niyang tinanong kung ang impormasyon ba tungkol sa ibang Young Lords at Ladies ang gusto nito. Sumagot si Sorayang na magaling nga ito at talagang karapat-dapat itong maging master ng Internal Enlightenment Facility. Biglang ibinaba ni Sorayang ang kanyang baso, sabay sabi na hindi. Tinitigan siya ni So Yeon-sim ng seryoso. Sinabi ni Sorayang na hindi niya gusto ang impormasyon tungkol sa ibang Young Lords at Ladies. Ngumiti si Sorayang at sinabing gusto niyang malaman ang impormasyon at mga relasyon ng bawat isa sa kulto. Ang tanawin ng buwan na nagniningning sa kalangitan, na may mga sanga ng puno ng bulaklak na nagdadagdag sa kagandahan sa gabi. Binuksan ng isang kahon na naglalaman ng mahahalagang dokumento at impormasyon, na tila hinahanap ang ilang partikular na detalye. Pinagmasdan ni Sorayang si So Yeon-sim at ang kanyang mga kasama, pinuri niya si So Yeon-sim at sinabing nagkaroon siya ng magandang araw dahil sa kanya, at nakatanggap din siya ng malaking tulong. Ngumiti si Sorayang at nagpaalam, binati si So Yeon-sim ng good night bago umalis kasama si Dongpil. Pinagmasdan ni So Yeon-sim ang pag-alis ni Sorayang at ng kanyang mga kasama, na nag-iiwan ng isang misteryo at maraming katanungan sa kanyang isipan. Isang nakamaskarang tauhan ang lumapit kay So Yeon-sim at nagbabala, sinabi niyang kung ang impormasyong ibinigay niya kay Sorayang ay mahulog sa maling kamay, maaari silang malagay sa panganib. Sumagot si So Yeon-sim na huwag mag-alala dahil alam niya ang kanyang ginagawa, idinagdag niya na nakatanggap siya ng mas mahalagang bagay mula kay Sorayang, kaya't kailangan niyang isugal ang ganoong halaga. Sa kabilang banda, si Sorayang naman ay nag-aalok ng isa pang round ng inuman kay Dongpil, ngunit tinanggihan ito ni Dongpil at sinabing huli na, hindi naman sumuko si Sorayang at sinabing alam niyang gusto rin itong uminom. Sa isipan ni So Yeon-sim, inamin niyang akala niya ay alam na niya ang lahat tungkol sa mga pangunahing tao sa kulto, ngunit nakilala niya ang isang tao na nakasira sa kanyang kumpiyansa. Sa isipan ni So Yeon-sim, nagtataka siya kung ano pa ang gagawin ng Third Young Lord. Inutusan ni So Yeon-sim ang kanyang tauhan na iulat sa kanya ang anumang balita tungkol sa Third Young Lord, sumagot naman ang tauhan na naiintindihan niya. Samantala, napabuntong hininga si Sorayang, napaisip siya kung kailan niya matatapos basahin ang lahat ng dokumento. Ang malawak na dokumentong nakuha niya mula kay So Yeon-sim ay nagdedetalye ng mga katangian ng mga pangunahing tao sa kulto at ang kanilang mga sikreto. Ngunit, sinabi ni Sorayang na nag-iingat siya sa impormasyong ito dahil subjektibo lamang ito at nanggagaling sa isang pananaw. Gayunpaman, kahit kalahati lamang daw ng mga impormasyong ito ang totoo, talagang interesante pa rin. Sa unang tingin tila isang vertical organizational structure ang Heavenly Demonic Divine Cult kung saan ang lahat ng pasilidad ay tapat sa utos ng Demon Lord, ngunit ayon sa investigasyon ni So Yeon-sim, hindi ito ang kaso. Naitala niya ang lahat ng laban para palawakin ang impluensya, at lahat ng alyansa, pagtataksil, at hinanakit, kahit ang mga disipulo ay walang pinagkaiba sa laban na ito, kahit pa sinasabing independyente sila sa Divine Cult System of Authority. Napaisip si Sorayang kung gaano kakomplikado ang buhay ng mga tao. Napansin niya ang pangalang Berserk Demon Squad Leader sa mga dokumento. Ngumiti si Sorayang, napaisip siya na tila interesante ang taong ito at nagpasya siyang basahin ng mas mabuti ang bahaging iyon. Isang boses ang nagtanong kay Sorayang kung kakain na ba siya, nagulat si Sorayang at napagtantong oras na pala para kumain. Ipinakita ang iba't ibang putahe sa hapagkainan. Kumakain si Sorayang at napansin niyang iba ang lasa ng pagkain, medyo matabang daw ito. Sumagot si Anghua na simula pa lang ay mas banayad na ang lasa ng mga sangkap na ginagamit nila, at hindi ba't iyon din ang kahilingan ni Sorayang, nagulat si Sorayang sa narinig. Napaisip siya na si So Yeon-sim ay isang taong nakakaalala kahit sa maliliit na bagay, napansin niya pa ang nakakatawang hairstyle ni So Yeon-sim. Lumapit si Anghua sa maliit na Soro at inalok ito ng pagkain, tinatawag itong Mr. Fox. Nagtaka si Sorayang kung Mr. Fox ba ang tawag ni Anghua sa Soro, ipinaliwanag naman ni Anghua na wala pa itong pangalan. Napagtanto ni Sorayang na totoo nga iyon, matagal na silang magkasama ng Soro, ngunit hindi pa niya ito nabigyan ng pangalan. Tinanong niya si Anghua kung anong pangalan ang dapat nilang ibigay sa Soro, nagulat si Anghua at nagtanong kung maaari ba siyang magbigay ng opinyon, sumagot si Sorayang ng bakit hindi. Napaisip si Anghua at iminungkahi ang pangalang Big Ear dahil malaki ang tainga ng Soro, nagulat naman si Sorayang sa pangalan. Iminungkahi pa ni Anghua ang pangalang Big Tail dahil malaki at mabalahibo ang buntot ng Soro, ngunit napailing lamang si Sorayang. Sinabi ni Anghua na sa tingin niya ay parehong cute ang kanyang mga mungkahing pangalan, ngunit sinabi ni Sorayang na balewala na iyon, at siya na mismo ang magbibigay ng pangalan sa Soro. Dahil ito ay isang gininto ang Soro, binigyan ito ni Sorayang ng pangalang Goldie. Ngunit nagulat si Anghua at nagtanong kung paano iyon naiiba sa mga pangalang iminungkahi niya.
Hindi nagustuhan ni Sorayang ang mga mungkahing pangalan ni Anghua na sinasabing masama lang ang mga ito. Ayon kay Sorayang, ang pangalang Goldie ay madaling bigkasin. Masayang tumakbo ang Fox na tila sumasang-ayon sa bagong pangalan. Nagtanong si Sorayang sa Soro kung nagustuhan din ba nito ang pangalan, at ang Soro ay tumugon ito. Tuwang-tuwa si Sorayang at ipinagmalaki niyang henyo siya sa pagbibigay ng pangalan. Sumunod naman ang Soro na naglalambing sa kanya. Sinabi ni Sorayang kay Anghua na baka hindi siya makauwi sa gabing iyon, kaya't dapat na lang itong kumain ng hapunan nang wala siya. Sumagot si Anghua at sumang-ayon. Bago umalis, pinaalalahanan ni Sorayang si Anghua na huwag kalimutang kumain ng hapunan. Nagpaalam si Anghua kay Sorayang na nagpapatunay ng kanyang paggalang sa Young Master. Sa gitna ng kalangitan, ipinakita ang isang istruktura na tila isang palasyo, isang tunog ng pagsinghap ang maririnig. Si Dongpil na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa martial arts ay buong lakas na naglabas ng enerhiya mula sa kanyang espada. Sa isang mabilis na paggalaw, lumukso siya at ginamit ang kanyang espada upang salagin ang isang atake. Naisip niya na ang martial arts ng Young Master ay kakaiba. Ang kanyang atake ay nagdulot ng malaking pinsala. Naisip ni Dongpil na mabilis si Sorayang mag-isip at magaling siyang mag-isip sa labas ng kahon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit mabilis itong lumakas. Naisip din niya na sana ay maging tulad din siya nito. Isang boses ang nagsabi na kahanga-hanga ang kanyang ipinakita. Lumingon si Dongpil at nakita niya si Giyang, ang second leader ng Guardian Court. Pinuri ni Giyang si Dongpil. Sinabi niya na bilang Guardian Demon Sword Sun's Red Glow, akalain ba niyang kaya nitong sirain ang isang malaking bato mula sa ganoong kalayuan gamit lamang ang pangunahing teknik na iyon. Sumagot si Dongpil na marami pa siyang kailangang matutunan. Sinabi ni Giyang na tila marami itong natutunan habang nagtatrabaho para sa Third Young Lord. Sumagot si Dongpil ng tama at sinabing marami siyang natutunan mula rito. Biglang naalala ni Giyang na mayroon siyang sasabihin kay Dongpil. Nagulat si Dongpil, ibinunyag ni Giyang na dumaan ang Third Young Lord sa Guardian Court. Sinabi ni Giyang kay Dongpil na hinahanap siya ng Third Young Lord, ngunit sinabi niyang nagsasanay ito, kaya't umalis agad ang Third Young Lord. Idinagdag ni Giyang na sinabi rin ng Third Young Lord na dadalo ito sa pagtitipon ng Berserk Demon Squad ngayong araw. At kung interesado si Dongpil, sinabi ng Third Young Lord na pumunta siya, ngunit bago pa matapos si Giyang magsalita, agad na kumari pa ng takbo si Dongpil. Nagulat si Giyang at tinawag si Dongpil na huminto. Sumigaw si Giyang at sinabing Young Master, hindi raw dapat makialam ang Third Young Lord sa Berserk Demon Squad. Pinaalalahanan ni Dongpil si Sorayang na ang mga miyembro ng Berserk Demon Squad ay pawang mga baliw. Ang Berserk Demon Squad. Ito ay isang grupo na ang pangalan ay nagpapahiwatig ng lahat ng baliw na demonyong bumubuo rito. Ang kanilang estilo ng pakikipaglaban ay walang awa, at hindi sila marunong makipagkompromiso at makipag-usap. Sila ang pinakakakilakilabot na grupo sa Divine Cult, kilala sa hindi pagtigil hanggat hindi nila napupunit ang kanilang kaaway. Higit pa rito, hindi sila nagtatangi sa pagitan ng kaibigan at kaaway. Sa gitna ng pagtitipon ng Berserk Demon Squad, maraming tao ang nag-uusap at nagsisigawan, nagtatanong kung gaano nakatagal silang hindi nagtitipon at niyaya ang bawat isa na uminom hanggang mamatay sila. Sa isang pagsipa, binuksan ang pinto at sumigaw ang isang miyembro ng Berserk Demon Squad na narito na sila. Nagtataka ang isang miyembro ng Berserk Demon Squad habang tinitignan ang bakanteng espasyo sa restaurant. Nagtatanong siya sa sarili kung bakit walang tao at kung bakit ito walang laman. Si Chagwang, ang second leader ng Berserk Demon Squad, ay sumisigaw at tinatanong ang may-ari kung bakit hindi pa ito bukas. Nagulat si Chagwang nang makita niya si Sorayang sa loob ng restaurant na may kasamang maliit na Soro. Nagtataka siya kung sino ito. Samantala, tinatawag ni Chagwang si Sorayang at habang patuloy na nakikipaglaro kay Goldie. Hindi pinapansin ni Sorayang ang tanong ni Chagwang na tila hindi niya ito narinig. Isang malakas na hampas ang narinig na tila may kamay na bumagsak sa isang ibabaw. Tinanong ni Chagwang si Sorayang kung sino siya at kung isa ba siyang mataas na ranggo sa kulto. Ngumiti lamang si Sorayang at sumagot na maituturing siyang ganoon na may bahagyang pagmamayabang. Galit na sinabi ni Chagwang kay Sorayang na inupahan nila ang buong lugar para sa araw na iyon. Ngunit kalmado lamang si Sorayang, tinanong niya si Chagwang kung inupahan ba talaga nila ang lugar, at kung pinapaalis lang ng may-ari ang lahat dahil sa takot. Nagtanong din siya kung may opisyal na abiso na nagpapatunay na inupahan nila ang lugar ngayong araw. Sa sobrang galit, sumigaw si Chagwang, at buong gigil na naglabas ng mura at galit patungo kay Sorayang. Isang boses ang nagsalita at sinabing umurong tila mayroong banta sa kapaligiran. Si Sorayang ay tila nakaramdam ng pagdating ng isang tao. Sa kanyang isipan, alam niyang naroon na ang inaasahan niyang darating. Ang pumasok ay ang pinakabata at pinakamarahas na leader ng squad ng Divine Cult. Siya ang pinuno ng Berserk Demon Squad, si Oihan Gryan.
Tinanong ni Sorayang si Chagwang kung siya ba ang squad leader, inutusan ni Oyhan Ryan na huminahon at umurong. Diretsahan namang tinanong ni Oyhan Ryan si Sorayang kung alam ba nito kung sino sila. Ngumiti si Sorayang at sinabing mas mahirap para sa kanya na hindi malaman kung sino sila. Isang malakas na pahayag ang binitiwan ni Sorayang na naglalarawan kay Oyhan Ryan at sa kanyang grupo bilang mga baliw na walang pinag-aralan, at may kasamang banta ng kamatayan. Nagalit si Chagwang sa kanyang sinabi kung gusto na ba nitong mamatay. Napatingin lang si Oyhan Ryan kay Sorayang. Sinabi ni Oyhan Ryan na hindi ordinaryo si Sorayang at hindi rin siya mukhang isang taong basta-basta lang susugod ng walang dahilan, ngunit sinagot naman ni Sorayang na nakakatawa ito dahil sila ang mga nakikipag-away sa kanya. Inanyayahan niya silang umupo kung mayroon silang gustong sabihin. Tinanong ni Oyhan Ryan si Sorayang kung bakit niya ito dapat pakinggan. Tinitigan ni Sorayang si Oyhan Ryan tila nag-iisip ng kanyang isasagot. Sa huli, sinabi ni Sorayang na sumasakit na ang kanyang leeg kakatingala. Nagulat si Oyhan Ryan at tila hindi makapaniwala sa narinig niya mula kay Sorayang. Sa kanyang pagmamasid, napansin ni Sorayang na ang demonic energy ni Oyhan Ryan ay medyo malakas at mahusay. Nagmamadali ang may-ari na nag-uutos sa kanyang mga tauhan na bilisan ang paggalaw at mag-ingat sa kanilang mga hakbang. Sinabi niya na ang lahat ng mga pagkaing dala nila ay ang pinakamainam na putahe para sa kanilang ginagalang na bisita. Ngunit bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Mabilis na tumakbo ang may-ari at nagulantang at sinubukang pigilan ang squad leader na nagpapahayag na hindi niya ito pwedeng gawin kay Sorayang. Napuno ng takot at gulat ang mukha ng may-ari nang initutok ang espada sa kanyang leeg. Galit na tinanong ni Chagwang ang may-ari kung ano ang sinabi niya. Galit na sinabi ni Chagwang sa may-ari na bigyan siya ng 30 dahilan kung bakit hindi nila pwedeng galawin si Sorayang. Kung magawa raw niya iyon, hahayaan niya itong mabuhay. Nanginginig ang may-ari sa takot at halos hindi makapagsalita. Sa gitna ng tensyon, si Sorayang ay kalmado at nakangiti habang hawak si Goldie. Ibinunyag ng may-ari ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang Third Young Lord ng Divine Cult, habang si Goldie ay gumawa ng tunog na tila sumasang-ayon.